Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first card po ninyo, belief. Examine existing belief. Kasi nga, baka Cancer, meron kayong mga pinaniniwalaan na maaaring matagal nyo ng pinaniniwalaan, pero yun pala, 'di ba? Baka yun pala yung nagiging blockage ninyo. Yun pala yung something na nagiging sagabal, 'di ba? Para sa iyong pag-asenso, para sa pag-thrive ninyo, sa pag-evolve ninyo, 'di ba? Kaya maaari, no, na ito yung best thing for you to do sa ngayon na examinin ninyo ang inyong sarili, examinin ninyo kung ano yung mga existing beliefs ninyo kasi baka, 'di ba, they are the ones limiting you, 'di ba, sa pag-asenso. No, baka ito yung nagiging sagabal sa inyong pag-thrive, sa inyong pagyaman, sa inyong pag-aaral, no? Yung mga ganon. Okay? So we have warning, pay attention to red flags. This is really important as well na pansinin din ninyo ito, no? Lalo-lalo na doon sa mga tao na bago ninyong kilala, 'di ba? Yung mga pakikipag-usap ninyo sa kanila, make sure na you are paying attention, no, to their behavior habang kausap mo or kung ano man yung mga sinasabi nila. Pansinin ninyo kung ano yung mga red flags, no, na maaaring manotice agad ninyo, then alam mo na kung anong gagawin, 'di ba? As much as possible kung pupuwedeng umalis na kayo, umatras na kayo, 'wag na kayo makipag-engage pa sa pakikipag-usap sa taong 'yan, 'di ba? As soon as you find out, 'no, na mayroong mga red flags diyan, 'wag ka ng, alam mo 'yun, iwasan mo na makipag-usap pa ng matagal, 'no? Number 27 is your next card. We have treasure, protect your energy and space. Ayan, so kasama 'yan dito, 'no? Kadugtong yan halos ni warning energy na you need to protect your energy and space. 'Di ba? Kung meron ka ng red flag na napansin sa isang tao, 'di ba? So as much as possible, do not be around that person anymore. Kasi syempre, kapag merong red flag ka na nga dyan, so that is negative, 'di ba? So wag mo nang hayaan na makipag-usap ka pa ng matagal because maybe, baka mahawa ka na din, no, na kung ano man ang negative energy ng taong yan, makadikit na din sa inyong energy field. So you really need to treasure your peace, 'di ba? Kaya protect your energy and space. All right? Surround yourself with positive thinking people, with encouraging people, with happy people, yung mga ganon. Okay? So, you may also be dealing with an eccentric person around this time, This is a person, no, with different worldview. Yung mapafind out ninyo na parang may sarili siyang mundo, yung gano'n, Parang hindi kayo magka-level ng iniisip, hindi kayo magka-level ng paninindigan, yung mga gano'n, 'no. So, siguro meron kayong mga made-deal with na mga ganiyang, klaseng, tao, sa ngayon. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat po. So, your next message is a hidden talent will bring you great success. So, kung ano man ito na talento ninyo na maaring matagal nyo nang tinatago, for some reason, baka hindi ninyo 'to kayang ilabas kasi maaaring hindi pa kayo sanay dito sa talent po na 'to. Maaaring you haven't embraced that talent yet. Maaaring nadiskubre mo pa lang 'yan at kaya ayaw mong ilabas, ayaw mong ipakita sa iba, ayaw mong i-share sa iba or maaaring nahihiya ka, 'di ba? Or siguro gusto mo pang ma-enhance pa ito, ma-strengthen pa ito bago mo i-share sa iba. But yeah, kayo lang na tayong nakakaalam niya kung nagre-resonate ang message na 'to. If you have a hidden talent, 'no, so siguro
eto na yun ang mensahe para sa'yo na kung ano man yan, tinatago mo, 'di ba? That is what's going to bring you great success. So kung sa tingin mo hindi ka pa masyadong magaling, 'no, sa talentong 'yan na meron ka, then find a way para maging magaling ka sa bagay na 'yan, find a way na ma-hone mo pa lalo, 'di ba, ma-develop mo pa lalo yung talent na 'yan. Kasi sayang, 'di ba? Ito na yung magdadala isa sa magiging susi ninyo ng pagiging successful, 'no, ng bonggang-bongga is that hidden talent. So, we have your intuition is your greatest strength. So, trust it, 'di ba? Kasi nga, yung intuition natin, divine guidance yan, 'di ba? Yan ang gabay natin 24/7, no? Nagabay natin. Yan yung intuition natin is the message, no? From the divine guidance niya yan sa atin. Yan ang magli-lead sa atin kung saan tayo dapat pumunta, 'di ba? Ili-lead tayo dito sa tamang desisyon, sa tamang direction, sa buhay, yung gano'n. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. What's coming towards you in the next 6 months, no? Kung kailan man ninyo ito mapanood. And within 6 months, no? After that, ito yung maaaring dumating sa'yo. So, what else? We have investments. Ayan, investments made will have positive results that will bring prosperity. So, invest wisely. Alright? So, maganda to. Paalala ito sa inyo. No? Lalo-lalo na kung meron kayong balak na mag-invest, you have that something, no? Para i-invest ninyo somewhere. So, make sure lang na pipiliin ninyong mabuti, 'di ba? Pag-iisipan mabuti, research ninyo, alamin ninyong maigi kung yung investment scheme nga na papasukin mo is legit, no? Kung 'yan ay totoo talaga, no? Kasi just in case, 'di ba? 'Yan ay talagang legit. That is what's going to bring you prosperity. Diyan ka talaga magkakaroon din ng maraming pera. Yan ang maghahatid sa iyo ng additional wealth, no? Kaya examinin mabuti, no? Examinin ninyong mabuti kung merong mga offers sa iyo of investment. Aralin muna ninyo before you go into it. Alright? And make sure na yan talaga ay legit. So we have guardian angel, some higher power protects you from difficulties and misfortunes, and trust your guardian angel kasi siya yun na lagi nandiyan dyan para sa'yo. Nandiyan dyan, katabi mo, kasama mo. Yan ang pumoprotekta sa'yo lalo-lalo na sa mga difficulties, no, and misfortunes. Okay? Lagi siyang nandiyan dyan, nakabantay sa'yo. Okay? Kaya lagi kayong magpapasalamat, no? Magpapasalamat ka lalo. Lagi, I mean, sa iyong mga guardian angels. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Cancer. So, we have surrender to your soul's path. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. So, embrace every lesson and every moment. Okay? Kasi nga naman, 'di ba? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, ano, lahat ng nagaganap sa buhay natin, walang sayang 'yan. Lahat 'yan meron tayong wisdom na napupulot diyan, meron tayong lesson na napupulot diyan, 'di ba? Kaya embrace every moment. Okay? I-appreciate ninyo at i-embrace ninyo ang everything na nag-unfold sa buhay ninyo, whether that is paborable sa'yo or hindi paborable, everything has a perfect purpose sa buhay natin. Kung bakit nangyayari yan, kung bakit nandiyan yan sa path natin. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Ayan. So, we have the Seven of Cups and meron din tayong Queen of Swords. So, Seven of Cups, no? Ang daming opportunity nito. Ayan. So, si Seven of Cups, this is multiple opportunities na po pwedeng dumating. Maaring kasama na dyan, ano, yung investment. Maaring isang oportunidad na din yan na dadating sa'yo na baka magkakaroon talaga dito ng offer sa inyo para mag-invest kayo. And that could be other things as well. No, baka ang iba sa inyo naghahanap ng trabaho. So, this could be, 'di ba, one thing na maaring makapagbigay sa iyo ng
opportunity para makahanap ng trabaho, puwedeng gano'n, or it could be anything, 'di ba? It could be anything depende sa inyong sitwasyon. But yun nga, maging discerning kayo and use your own judgment and discernment sa pagpipili 'no, ng opportunity na 'to. Kasi, maaari 'no, na baka maguluhan kayo kasi nga ang dami nito 'no. Hindi lang ito siguro iisang oportunidad ang puwedeng pagpipilian ninyo rito. Kaya make sure na pag-iisipan ninyo mabuti, tignan ninyo ano ba yung priority ninyo, yung gano'n, okay. And, with the Queen of Swords, feeling ko dito, you're going to be ano, to be truthful sa ngayon, 'no? Kasi kung dati baka dati hindi kayo masyadong honest 'no, sa sarili ninyo. Baka merong mga bagay na parang sinu-sugarcoat ninyo. Maaaring may mga bagay nangyayari sa buhay mo na parang dini-deny mo sa sarili mo, yung gano'n. Pero ngayon, mukhang ano ka na, magiging super honest ka na sa sarili mo. You're going to be very authentic, very honest, 'no? Magiging transparent ka na kumbaga sa sarili mo na kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin mo, yun ang susundin mo, yung gano'n 'no. Yun din ang ipapakita mo, ipapahayag mo sa mga tao sa paligid mo, 'di ba? Whatever it is that you want to say, whatever it is that you want to ano, that you want to do, yun ang gagawin mo, ano. So that's good. With the Ace of Swords, new beginning ito, and, ang maganda rito kasi kung ano man 'tong sisimulan mo, feeling ko you are sure about it 'no, sigurado ka dito sa kung ano ang gagawin mo. Kasi nagkaroon ka na dito ng clarity, meron kang mental clarity, meron kang direction 'no, alam mo na ang clear direction that you are heading. Kaya ano ka, ah, sigurado ka na dito sa kung ano ang susunod mong gagawin 'no, so which is good. Nagkaroon ka dito ng siguro epiphanies, 'di ba? May mga new ideas din dito na will arise 'no, sa isip mo. Kaya naman 'yun, makakaroon ka ng kalinawan sa isipan, malilinawan sa isip mo kung ano na yung mga dapat mong gawin, 'no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.